sa luha ng kaligtasan, handog ng Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na misa. Tayo natitipon sa hapag ng Panginoon upang pagpatuloy tayo na dumalangin sa Kanya. Lahat ng mga panalangin na piniabot sa ating himpilan at sa ating programa ay atin ngayong itataas sa ating Ama sa misang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, matatag na pinanindigan ng obispong si San Hilario na ang iyong anak na naging tao ay Diyos na totoo. Ipagkaloob mong ito ay aming maunawaan sa iyong pagsubaybay, at ito'y aming mapanaligan kalakip ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin, may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror, na anak ni Becorat, at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul, na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis. Kaya, inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinulughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Alim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiram mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar, sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay.
Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay, at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila. Pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siyang makapangyarihan. Iyong pinagpala. Ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita niya si Libay na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Libay at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Libay, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskriba kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat muli po tayo nagkatipon ngayong umagang ito at Sabado, no? Sa buwan ng ika-13 sa buwan ng Enero. At patuloy po tayong lumapit sa Panginoon ng ating mga panalangin habang patuloy ating paglalakbay sa mundong ito. Marami pong mga magagandang puntos ang mga pagbasa natin ngayong araw, lalo na po ang ating Ebanghelyo. Pero habang pinagninilayan ko po ito, ay naalala ko na kapag ang isang tao ay nag-a-apply, no? Sa isang business establishment o nag-a-apply ng trabaho, may mga ginagawang proseso. May mga selection process ang mga employee at yan ay crucial sa ikatatagumpay ng anumang business establishment o anumang opisina or institusyon na ina-applyan ng mga tao para magtrabaho. May mga requirements na kailangan tayong magbigay
para umakma ang ating talento at skills sa organisasyon na ating inaamplayan. Yung kung minsan ay tinitingnan din po yung ating performance, yung quality ng ating mga ginagawa, at kapag alam naman natin na kapag medyo pangit at hindi magandang performance natin, malamang hindi tayo kukunin ng HR. Hindi ba? Or kung magaling tayo at fit tayo dun sa trabaho, asahan mo na ikaw ay madaling matatanggap at makapagtatrabaho. Nabanggit ko lang naman po ito, mga kapanalig, sapagkat sa mga pagbasa, narinig natin, halimbawa sa unang pagbasa, may mga kakaiba kasi na hindi natin maintindihan, no? Na qualities ang Diyos kapag siya'y tumatawag para magtrabaho sa kanyang ubasan. May mga different qualities, may mga different tasks ang Panginoon sa pagtawag sa atin. Halimbawa po sa unang pagbasa, pinili ng Diyos si Saul na mag-govern sa kanyang tao. Na appointed by Samuel, na si Saul ay sabi matangkad at ang pinakagwapo na lalaki sa Israel. At talagang kanyang pisikal na pangangatawan ay pasok at agma sa pagiging hari. Pero makita naman po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito na ang Panginoon ay pinili si Levi, or mas kilala po nating Matthew, na isang tax collector bilang kanyang alagad. Makikita po natin, no, bakit ito pinili ni Jesus, sapagkat marami ang may ayaw dito dahil sa kanyang trabaho, no? Dahil siya nagwo-work for the Roman Empire at yung allegedly practices of fraud and corruption. Pero yung qualification ni Matthew ay exactly opposite kay Saul. Kaya sa mata ng komunidad, his qualities hindi nagmamatch sa kanyang work at inoffer ng Panginoon bilang kanyang alagad. Kung titingnan natin, posible rin na hindi magandang lalaki si Matthew sa maraming mata ng tao, pero nakita natin na ang Panginoon pinili siya. So, makikita ho natin one thing for sure, nakita ng Panginoon, handa na matuto si Matthew kay Kristo. Binigay niya ang kanyang sarili at buhay at handa siyang maging alagad ng Panginoon by leaving his post. And he got up and followed him. Pareho si Saul, mga kapanalig, at si Matthew ay willing at ready to serve the Lord. And truly God knows when and whom to choose for a different task. We may be liked or ostracized by many, but God knows that each of us possess distinct qualities fitted for a particular purpose, fitted for a particular mission, that only God knows how capable and fitted we are for His mission. Pero hindi mangyayari yan kung hindi tayo tulad ni Saul at ni Matthew na handang ibigay sa Diyos ang puso at ang ating sarili para paglingkuran siya. Kahit siguro nasa iyo na ang qualities, lahat na mag-fit, no? Pero kung hindi ka man bukas at kusang loob na magbibigay ng buhay, mag-aalay ng sarili sa misyon ng Panginoon, you will not be fitted or will not be chosen by God to work to His vineyard. Kaya, ang ating dalangin ay hindi naman para piliin ng Panginoon. Atin ay kapag tayo tinawag ng Panginoon, binigyan tayo ng special mission na magtrabaho sa kanyang ubasan, sundan natin si Saul at Matthew. We have to be ready to leave everything for the Lord. We have to follow our Lord wholeheartedly and serve Him faithfully.
Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mula sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway makita bilang magpapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isa katuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin ngayon sa ating mga panalangin, ating mga pansariling kahilingan, at lahat ng intensyon na ialay sa misang ito. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala. Mahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kay San Hilario ay magunita sa ikapagpapatawad na aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Ngayon si San Hilario ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. At si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay nahahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayan niya mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa, Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang kay San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakanin sa
at huwag mo kaming ipahimpulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo, naway magkatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang tao. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming nagsisipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Hilario ay maipahayag namin
at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapagyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Hostia, quae celi patris hostium, bella pecum hostilia, narobur fer auxilium, Trino et Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sihi et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesukristo at pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tangi sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal,
na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Manalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aluwin mo po sila sa kanilang mga makaramdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum docedat ritui prestet fides supplementum sensu defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus toque sit et benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo, pristitis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus,
Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis in iudes initiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.